Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kanatong tanan. Assalamualaikum. Yun ang hindi ko na isulat, Manong Bebot. Tanggapin mo na lang ang aking pagbati sa lahat ng Ilocano. Good afternoon po sa inyong lahat. Mahal ninyo, mahal nating lahat ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipino. Kung kaya't naririto tayo kahit araw ng linggo, nagsasama-sama sa paglulunsad ng Save the Philippines Coalition. And in this afternoon's event, I am tasked to share my views of our national situation at this critical juncture of our republic. Lahat tayo ay mulat sa nagaganap sa ating bansa. But just the same, pag-usapan muna natin ang ating ekonomiya. Under Bongbong Marcos Jr., our country has sunk and the economy has taken a serious and solid hit due to massive corruption and looting of people's money, looting of public funds. These are not my words. I'm just re-echoing the words of no less than his fellow leader, the President of South Korea, President Lee Jae-myung. This was his word when he justified his decision, his government's decision to withdraw that 28.8 billion pesos loan granted to the Philippines. Binawi niya ang pautang na yan dahil sa massive corruption at looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. The value of our peso has sunk and has fallen in its lowest level and still stands at 59 to a dollar. Halos 1/4 or 25% na ng halaga ng ating piso ang nalusaw. Parang kailan lamang nung taong 2022, nasa 55 pesos pa ang palitan ng piso kontra dolyar. Matapos lamang ang 3 taon ni Bongbong Marcos, nasa 59 pesos na ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang ating third quarter GDP is at a miserable 4%, the slowest growth in over 4 years, below market expectations and even the government's target range. Sinabi nga ng direktor ng Ateneo Center for Research and Development na si Ginoong Sir Percival K. Peña Reyes, and I quote, "Because investors' confidence has been shaken, foreign investors are pulling back. The scandal," referring to the flood control fund scandal, referring to the Bicameral Conference Committee report scandal, referring to the illegal, invalid, immoral, criminal, unconstitutional 2025 national budget has created a mix of political risk, uncertainty, and social unrest. It threatens investment grade rating and undermines our medium-term fiscal framework.
Ang GDP, mga kasama, ay ang bilang ng produkto at serbisyong nanalilikha ng isang ekonomiya. Alam na alam ito ng mga kasama natin sa labor, sa hanay ng manggagawa, kagaya ni Atty. Jimmy Miralles. Ang GDP ang isang ginagamit na pangunahing panukat at sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng ating ekonomiya at investment confidence. Ito ay kasalukuyang matamlay. Ang ating ekonomiya ay mahina. Ang ating ekonomiya ay dahan-dahan nang nalulumpo. Dahil na rin sa iskandalo na nagsimula sa pangingialam ng Executive Department sa paglulustay ng pera ninyo gamit ang ating taunang budget. Paulit-ulit kong sinasabi kapag tayo'y nabibigyan ng pagkakataong magsalita, ang punot dulo, ang simulat katapusan, ang ugat ng lahat ng korupsyon sa ating bansa ay nagmumula sa ating taunang budget. Nasa budget nakaangkla, nasa budget nakaugat ang lahat ng uri ng korupsyon, subalit lantaran, talamak at higit na garapalan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sinimulan niya ito sa pagpirma. Sinabi na namin, ibinunyag na ni Congressman Sid Ungab na napakaraming blanco diyan sa panukalang budget, diyan sa Bicameral Conference Committee report ng 19th Congress. Naghalinhinan sa panggagahasa sa pera ng taong bayan si Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, at ng kanyang kapalit, si Congresswoman Stella Kimbo. Hindi natitigil dyan sapagkat meron din silang kahalinhinan sa panggagahasa sa pera ng mga Pilipino. Pagdating naman sa parte ng Senado, ang chairperson ng Finance Committee, walang iba kundi ang dating Senadora Grace Poe. Subalit sa kabila ng pagbubunyag na ito, pinirmahan, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional 2025 national budget na siyang nagbigay daan sa daluyong ng kurakot, sa daluyong ng korupsyon, sa daluyong ng panggagahasa sa pera nating mga Pilipino. Linulustay gamit ang flood control funds anomaly, gamit ang ghost flood control projects, gamit at ang pang-aabuso sa social at health funds, gamit ang sikat na ayuda. Ang tawag ay AIX, ang tawag ay AKAP, at kung ano na pa. Wala naman silang naidulot na buti sa ating ekonomiya. Ito yung ginagawang pambubudol na justification ng Marcos Jr. Administration. Akanila, bakit ninyo tinututulan ang AKAP, ang AIX, ang ayuda? Ito'y ayuda ibinibigay sa ordinaryong tao upang humigit ang pag-ikot ng ating ekonomiya. Buti sana kung ganun ang naganap. Subalit, kagaya ng aking sinasabi, ang pagkakaunawa pala nila sa AKAP ay ang kakapal ng aming pitaka at binulsalang ang perang dulot ng ayuda. Ang ating approved foreign direct investments, ito ay bagsak na rin sa halos 50% dahil pa rin sa iskandalo na kinakasungkutan mismo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, mismo ni Bongbong Marcos,
Sinong makakalimot sa naging tahasang pahayag ng kanyang dating tauhan, ng kanyang bataan, ang kanyang chairman ng appropriations? 25 billion pesos ay kanyang inihatid at ibinigay kay Bongbong Marcos. Bukod pa riyan, ang 100 billion pesos na insertion ng tanggapan ng Pangulo. Hindi tama ang paggamit sa pondo nating mga Pilipino. Kanya hindi nakakagulat kung bakit matamlay, tila lugmok ang ating ekonomiya. Bukod dito, bukod sa napakaraming maling polisiya ng Marcos Jr. administration, hindi rin nakakatulong ang mga irresponsable at mapangahas na nagiging pahayag ng mga opisyal ng Marcos Jr. administration. Banggitin ho natin yung naging pahayag mismo ng hepe ng sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas. Sila raw ay kasalukuyang naghahanda, sinasanay ang kanilang hanay para sa isang digmaan, at ang kanyang strategiya ay tumagal lamang ang puwersa nating mga Pilipino ng 30 araw, dahil bago dumating ang 30 araw, darating na ang saklolo, ang reinforcement, ang ayuda galing sa banyagang puwersa. Yan ang kanyang estratehiya. Hold the line and preserve the troops. Wala siyang estratehiya na talunin kung sino man ang gusto niyang digmain. Ang kanya, wag lang maubos ang ating mga sundalo at patagalin lamang ng 30 araw in the hope na may darating na tulong mula sa mga banyagang puwersa. Hindi rin nakakatulong yung pagbubukas ng bibig. Kilala naman natin lahat kung sino yung mistulang Lucaret sa Malacanang. And we have all the right to call her out because sweldado ka ng mamamayang Pilipino. Kung ayaw mong mapuna at punahin, lumipat ka sa pribado. Subalit hanggang ikaw ay empleyado ng gobyerno, may pananagutan ka sa ordinaryong Pilipino. Marami akong nakilala ngayong hapon na pinatutukuyan nila. Binabansagang destabilizers. Kailan pa naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Ang resignasyon ay isang kinikilalang pamamaraan upang magkaroon ng vacancy in the office of the President. And therefore, death, permanent disability, removal from office, or resignation. Kung ang saligang batas ay kinikilala ang resignation, paanong naging destabilisasyon ang pagsabi ng Marcos resign? Itong mga maling polisiya, coupled with reckless pronouncement from senior officials of the government, does not inspire confidence to both local and foreign investors. Ang totoong destabilisasyon ay ang corruption at drug addiction.
If this administration feels some degree or to a great degree of instability in their governance, huwag na silang maghanap ng sisisihin. Nasa loob ng Malacanang ang nagyaging ugat ng destabilization. Uulitin ko, corruption and direct testimony no less than by the presidential sister regarding drug addiction is destabilization. Ang 19% na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa lahat ng produktong Pilipino na papasok sa kanilang bansa, hindi rin ito nakakatulong sa pagsigla ng ating ekonomiya. 19% ang ipinatataw na taripa, samantalang 0% ang sa Estados Unidos. Yan ay produkto ng pagiging tough negotiator. Yang 19% na taripa, nakakasakit at nanganganib kagaya po ng ating coconut oil industry. Pagpasok niya sa bansang Amerika, siya ay papatawan ng 19% na taripa. Samantalang, ang palm oil, kung manggagaling sa Estados Unidos, 0% ang taripa. Paano ka mananalo? Ano ang ating advantage? 19-0. Yan yung mga problema na kinaharap ng ating ekonomiya. Sa kasalukuyan, nandito rin ang ating kaibigan at ginagalang na dating kalihim ng Department of Labor, si Manong Bebot Bello. Ang BPO industry at overseas Filipino workers, remittance, ang nananatiling angkla ng ating ekonomiya. Yung tinatawag nilang traditional growth drivers. Noong 2024, last year, ang BPO industry at ang remittance ng mga Filipino workers at Filipino migrants combined ay umabot ng $76 billion. Malaki yun. Subalit, hindi pwedeng yung BPO industry lang at yung OFW remittance lamang nakaasa ang pagsigla ng ating ekonomiya. Bukod sa 38 billion na contribution, dollars po ito ha, $38 billion contribution ng BPO industry. Nakapagbigay din ito ng direct full employment sa 1.8.2 or 1,820,000 Filipinos ang nabigyan ito ng full-time workers. Subalit, hanggang kailan? Hanggang saan? Sinabi ni dating NEDA Secretary si Dr. Carl Kendrick Chua, pahinana ang BPO industry. Nanganganib din ang BPO industry sapagkat nariyan na yung pagsulpot, yung pag-introduce nung tinatawag nating AI or Artificial Intelligence. And it's just a matter of time. I hope not very soon, mawawalan ng trabaho ang marami sa ating mga kababayan na nagmumula sa BPO industry o BPO sector. Wala tayong magagawa, hindi natin mapipigilan. It's just a matter of when, because AIs or artificial intelligence are poised to take over their employment. Ang OFW, maraming salamat sa inyo. Ang ating mga migrants sa inyong remittance. $38.4 billion last year. Malaking suporta ito para mapanatili ang sigla nung tinatawag nating domestic consumer spending. Subalit,
hindi nga po nakakatulong yung mga irresponsableng pahayag ng mga senior officials ng ating pamahalaan. Naghahanda, hinahanda, nagsasanay ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. And in all probability, the Chief of Staff of the AFP was referring to our superpower neighbor, China. Kawawa naman ang ating mga kababayang OFW. Kawawa naman ang kanilang pamilya. Kawawa naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ganyan? Hindi kinakailangan magpaputok ng China kahit isang bala para higit na lumpuhin ang ating ekonomiya. Mag-utos lamang ang gobyerno ng China. Itigil na ang employment ng lahat ng Pilipino sa Macau, sa mainland China, sa Hong Kong, sa Guangzhou, at kung saan-saan pa. At sila ay i-deport na sa Pilipinas. Paano ang kanilang pamilya? Paano ang ating ekonomiya? Bukod dyan, naghahanda ang ating sandatahang lakas para sa isang napipintong digmaan. Paano kung ipag-utos ng China sa kanyang mga korporasyon, bawal na kayong mag-export ng kahit anong produkto papuntang Pilipinas. And today, ang number one source of our imported products, ang bansang China pa rin. Kaya kung meron tayong problema dito sa loob, sa ekonomiya, dahil na rin sa maling polisiya ng pamahalaan at masyadong mapangahas at irresponsableng pahayag ng mga opisyal nito. Meron po sana tayong pagdumtog dito sa BPO at sa mga remittance ng OFW. Ano po iyon? Yung ating tourism industry. Subalit, lumpo din ang ating turismo. Meron po tayong tinatawag na very young and dynamic population na maituturing best comparative advantage ng Pilipinas. Subalit, ano ho ang nangyayari sa ating turismo? Kulelat na po tayo sa Southeast Asia. 2 beses tayong nagpalabas ng advertisement sa CNN. Tinanggal din. Bakit? Kinopya lang pala natin yung mga larawang ipinakita doon at hindi naman pala sa Pilipinas. Anong sinabi? Narinig pa kayo, lalo na yung mga kasama natin sa Cebu, narinig pa kayo na humingi ng paumanhin ang kalihim ng Department of Tourism sa napaka-nakakahiyang plagiarism? Ito yung mga maling polisiya. Kaya hindi sila kinakailangan tumingin sa malayo at maghanap ng masisisi kung bakit lugmok ang ating ekonomiya. And again, we will all go back doon sa aking simula. This is the effect, this is the consequence of incompetence, of massive corruption, of looting of public funds. Dinagdagan pa ng panibagong dago yung open, public, and direct testimony ng kapatid ni Bongbong Marcos na siya ay drug addict. Hindi nakakatulong ito sa reputasyon natin bilang destination haven ng mga mamumuhunan ng mga mangangalakal. Unless and until the Marcos Jr. administration will learn what most Filipinos have learned, albeit involuntarily. Ano po yan? Fiscal discipline, prudence, austerity measure, at belt-tightening. The economy of our country will only get worse before it gets better in the next administration. So, ladies and gentlemen, you have to brace yourself and your family for tough times ahead. Pagdating naman sa usaping politikal, alam kong mulat kay lahat sa nangyayari sa ating bansa.
meron tayong kinaharap na leadership, integrity, credibility, and accountability crisis ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ulitin ko, dulot ito ng massive corruption and looting of public funds. Bukod dito, nabuksan muli ang issue ng drug addiction dahil sa naging bukas na pahayag at publikong testimonya na base sa kanyang personal knowledge, base sa kanyang personal experience, base sa kanyang personal na pagkakakilala sa kanyang kapatid, ang ate o ang manang ni Bongbong Marcos. Ano ang tugon ng Lucaret sa palasyo? Hearsay yan. Hindi totoo yan. Paninira yan. Walang maaaring sumagot nito kung hindi ang pagkakaroon ng isang open, fair, transparent, public, and credible hair follicle drug test. Hindi yung Lucaret. Sinabi na nung kapatid, bata pa lamang kami. Ang haba ng kwento niya. Bata pa lamang daw sila ay gumagamit ng kanyang kapatid. Hindi kayo, hindi ako, hindi yung Lucaret. Ang may personalidad, pasinungalingan yan. Bakit? Bata pa daw sila eh. Nakita niya eh. Naranasan niya kung ano ang buhay ng kanyang kapatid. Kanya lalong lumalakas, nakakabingi na ang panawagang sumailalim sa open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Dahil dito, sa aking pananaw, wala nang anumang moral at legal ascendancy ang tanggapan ng Pangulo. Kung kaya't palakas ng palakas ang sigaw ng sambayanang Pilipino, Marcos resign! At habang lumalakas ang sigaw na yan, lumalakas din ang nerbiyos ng mga alyansa na once upon a time ay hindi natin naisip na magsasama-sama, na ngayon ay isang organisado, well-oiled at well-funded machinery, discrediting no less than the office of the Vice President, discrediting Inday Sara Duterte. Ito yung tinatawag na mga hilaw na dilaw. May tunay na dilaw. Ito yung mga nakipaglaban nung panahon ng martial law. At meron pa rin ilan na lamang sila. Subalit, hina-hijack ng mga hilaw na dilaw ang tunay na naratibo ng mga tunay na dilaw. Ang tunay na dilaw ay nakipaglaban para sa ating demokrasya. At ang bunga niyan ay ang pagpapatalsik sa Marcos Sr. Administration. At ang bunga niyan ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag ng mga tunay na dilaw na Cory Aquino Constitution, the 1987 Constitution. Sa mga tunay na dilaw, iyan ay sagrado. Subalit, sa mga hilaw na dilaw, sa mga makakaliwang grupo, sa mga kakamping, at sa mga bagong Pilipinas na alyansa, sasagasaan nila, ibabasura nila, kahit sunugin pa nila ang ating saligang batas, wag lamang matupad yung malinaw na garansya dyan pagdating sa constitutional succession. Yan ang puwersang nagsasama sa mga yun. Alam naman natin lahat sa bulwagang ito na yung pagsasamang yan, yung pagsisiping na yan,
ay pansamantala lamang. Tinitiis nila ang kanilang sangsang, ang kanilang baho, ang kanilang masamang amoy upang mayurakan, ibasura at wasakin ang Cory Constitution, ang ating saligang batas. Handa nilang isang tabi yan. Handa nilang isang tabi ang diwa ng ating demokrasya upang isulong ang iligal na layunin at hangarin na pigilan at wag maging Pangulo si Inday Sara Duterte, maging ito man ay sa pamamagitan ng isang tapat at malinis na halalan o di kaya sa pamamagitan ng constitutional succession. Pati ang ilang elemento sa loob ng simbahang Katoliko, nakakabingi ang inyong katahimikan. Lantaran na ang isyu ng korupsyon. Lantaran na at mulik-muli ang isyu ng drug addiction. Ang drug addiction ay hindi lamang krimen. Ito'y isang brain disorder. Sakit sa pag-iisip na naglalagay ng maraming katanungan kung tama pa ba ang disposisyon at desisyon ng taong muling pinaratangan at pagbibigay ng testimonya mismo ng kanyang kapatid na siya ay mayroong problema sa drug addiction. Hindi po simpleng bagay ang usapin niya. Bakit? Nakasaad sa ating saligang batas, Article 3, Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Hindi ba public concern ang katanungan kung drug addict ba ang Pangulo o hindi? Hindi ito pwedeng sagutin sa pamamagitan lamang ng isang ngising aso o kaya pahayag ng lokaret sa palasyo. Ang tugon dito, hair follicle drug test para matuldukan ang isyong ito. Ito yung paulit-ulit na isinisigaw ng mamamayang Pilipino. At idugtong natin dyan sa Article 3, Section 7. Dalhin ko kayo sa Article 7, Section 12. Ito ay mahalaga. Nakasaad sa Article 7, Section 12. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Again, drug addiction is considered both a complex brain disorder and mental illness. Ano ang lagay ng kalusugan ng Pangulo? May katotohanan ba ang naging testimonya ng kanyang sariling kapatid, nakakatandang kapatid, ng kanyang manang na kanyang ate, na siya ay may problema sa drug addiction? Dapat ba nating paniwalaan na walang basihan ang naging testimonya ng kanyang kapatid? Kamusta ang kanyang mental health? Nasa tamang kaisipan pa ba ang Pangulo? At dapat bang pagtiwalaan ang kanyang mga desisyon, disposisyon at pahayag? Again, these are all legitimate issues and questions that must be answered because we, the Filipino people, are the sovereign power, and as the sovereign power, we have the right to ask, we have the right to an official reply, and we have the right to information on matters of public concern, especially on matters of the state of health of the President. Kaya ho natin binabanggit ito
sapagkat ang dami na rin usapin patungkol sa ating independent foreign policy. Kasi nga ho, ang drug addiction ay isang problema sa pag-iisip, mental health issue. Kaninong foreign policy ba ang ating isinusulong? Foreign policy ba at interes ba ng Pilipino o ng ating mga banyagang aliado? Article 18, Section 25, malinaw, bawal ang anumang base militar, bawal ang anumang tropang militar, bawal ang anumang gamit at pasilidad na militar sa kahit na saang sulok ng ating bansa. Sa ating pagkakaalam, mayroong siyam na deklaradong EDCA sites. Yung deklarado, yung hindi deklarado. Ito ay paglabag sa ating saligang batas. Bakit ito hinahayaan? Again, I bring this up to you in relation to the health, especially the mental health of the Commander-in-Chief and his seemingly aggressive stance and war rhetorics against China. Instead of exploring a diplomatic means to diffuse and de-escalate the tension in the South China Sea, tila sinisilaban pa niya. How is his state of health? Is he mentally ill and unfit to continue discharging the mandate of the office of the President? Iiwan ko sa inyo ang katanungang yan. Is he mentally ill and unfit to serve as the Commander-in-Chief? Kaya ko tinatanong yan sa inyo sapagkat sa kabila ng pagsusulong ng mga hilaw na dilaw ng mga kaliwang grupo, ng mga kakamping, ng ilang elemento sa simbahang Katoliko, hindi pwedeng ibasura ang probisyon ng Article 7, Section 8 na aking babasahin. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. Iiwan ko sa inyo ang mga katanungan iyan at iiwan ko sa inyo ang mga probisyong yan ng ating saligang batas upang huwag tayong pumayag na yurakan, tapakan, ibasura't sunugin ng mga grupong ito ang ating saligang batas. And this, ladies and gentlemen, is how I view from where I see our current national situation. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.